Hello OG, my name is Argel. And I'm Chi. Tuloy po kayo sa aming dream home. Welcome to our Scandinavian-inspired loft here in Pangasinan. Tara, pasok po kayo. The design and architecture po ng bahay po namin is combination po siya ng Scandinavian and coastal. Sa exterior ng bahay po namin, kung mapapansin nyo, from the fence, yung mga halaman po namin, cactus, sa exterior wall, talagang naka-incorporate po yung coastal home. Hilig po talaga namin mag-beach, kaya parang ganun yung mood na gusto namin. Kumukuha din po kami ng inspiration sa Pinterest, sa Facebook, sa YouTube, especially po sa OG channel. This is one of my favorite part of the house kasi this is where I chill. Kapag may mga bisita kami, dito kami nagkwekwentuhan. And since I work in graveyard shift, kapag madaling araw, very peaceful yung place na to habang umiinom ng hot drinks or hot chocolate. And also, gusto namin i-share yung stone tiles namin. Dinagdag namin as an accent pagdating sa aming bahay. Facade ng bahay namin, which is Linnea, ang tawag nila dito sa tile nito. Sa States or sa ibang part ng mundo, this is supposed to be wood. Pero dito sa Pilipinas, since mahal ang wood, we opted for it to be created as concrete na lang talaga. So, semento na lang talaga siya. And we were lucky na yung karpintero namin, ang galing talaga niyang humulma ng ganong design. Palagi nga itong tinatanong ng mga bisita namin, sabi sa amin minsan, tinatanong kung anong material ba siya, kung kahoy ba siya, or semento. Minsan tinatapik-tapik pa nila yan kasi it looks very good, very similar to wood talaga yung itsura niya. Ang property size po namin ay 80 square meters for the lot area and 53 square meters naman po for the floor area. Although maliit lang po yung space namin, yung bahay namin, complete and functional naman po ito. So the reason why we opted for a loft house design is because, yun nga, very limited kasi ang area namin very small ang lot area. So, iniisip namin kung paano kayo magkakaroon ng isa pang ng kwarto na may sala sana kasi ang apartment kasi studio type. So yun na yung kwarto mo, yan na rin yung kusina mo, kwarto and sala, halos isa na lang yan para separate yung bedroom namin. Kaya nakapag-decide kami sa loft design. Hindi siya ganun kamahal. Tutusin sa isang buong floor, di ba? At least buo yung sala mo, you will get to have a living space siguro pag may receiving area for visitors. Unlike before, kapag may bisita kami, ayan na rin. Hindi na rin nakaupo sila sa kama kasi yung room mo, since studio type siya, is yung mo na rin yung sala mo, and then nandun rin yung TV. Pero ngayon, naka-separate na siya. You have TV, you have a living room. Meron po tayo ditong shoe rack na pwede nating paglagyan ng shoes para ma-maintain po yung cleanliness ng ating bahay. Then, nag-add din po kami ng mga Nordic design para pasok na pasok po sa theme ng aming bahay. At eto naman po yung aming living area. Okay. Here in our living area, mapapansin nyo, dito yung sofa namin. And meron tayong TV dito. And also, it's an open space concept para magkakitaan lahat tayo. Kung may kaibigan kayo dito, so kitang-kita, makapag-bonding kayo na maayos. And also, we have a high ceiling. High ceiling para mas presko, maganda yung pasok ng hangin, at it gives an illusion of a bigger space. So dito naman po yung aming dining area na kung saan ang gusto kong ma-achieve ay para kang nasa cafe. Kaya ganito po yung design na pinagawa po namin. And also, nagpalagay po kami ng wall panel dito para hindi siya boring tignan. Yung puro white walls na lang po yung makikita dito. Also, naglagay din po kami dito ng textured art na ako din po ang gumawa. At eto naman po yung pendant lamp na DIY ko din po. Nagawa po siya sa metal hanger and raffia. At kung titignan nyo po, napakaganda po ng kinalabasan. At eto naman po ang pinaka-favorite part kong area sa aming bahay, which is the kitchen. Kasi both of us po, mahilig po talaga kaming magluto. Dito po kami madalas nagbabanding mag-asawa, pag weekends, wala siyang pasok.
At ito naman po yung aming kitchen island for extra storage at extra space para sa pagluluto. And most of the time, andito po ako nagtatambay kasi yung content ko po is all about cooking. So, dito nyo ako madalas makikita talaga. Alright, so here's our toilet and bath. Maliit lang siya. We still use white tiles and a touch of wood para naman tuloy-tuloy yung concept ng Scandinavian all throughout the house. 2012, nagpakasal na kami. And at the time, I was still in college. So nag-aaral pa ako at the time. So may time nagkakapagkwentuhan din kami ni Resli and we're talking about our dream home. Actually, ako yung kinakabahan kasi nag-aaral pa ako before eh. Diba? So inisip ko, ano kayang gustong bahay ni Resli? And then, ang sagot niya sa akin, yung tinanong ko siya about her dream home, sabi niya simple lang, as long as magkasama tayo. So that's something new. Kasi di ba pag tatanungin mo yung mga tao, kailangan ganito, parang marami silang i-require. Pero for us talaga, nung sinabi niya yun, parang natuwa talaga ako. And sabi ko, whatever it is na gusto ni Resli, someday, somehow after graduating from college, is itatry namin i-achieve yun together. Yung nag-start tong construction ng bahay way back February 2022. At natapos naman siya by July 2022. Ang overall po na nagastos po namin sa bahay ay 1.4 million po. At ito naman po yung aming bedroom. Originally, open po itong area na to. Then, nung nag-summer na pagdesisyonan po namin na pa-enclose po itong space na to para makapagpakabit po kami ng aircon at ma-enjoy po namin yung lamig ng bedroom. Dito naman tayo sa aking workstation. So, it is my long dream to have a long table, no pun intended. Napakahabang table niyan. I have dual screen, good for work and gaming. And also, meron din si Resli dito. Ito yung setup niya. It's a small setup. Ito yung sa akin mas malaki. And also, aside from work and gaming, this will serve as our TV dito sa room. So kung nasa bed kami and we wanted to watch a movie, pwede rin namin gamitin ito to watch movies. So meaning it's for gaming, work, and entertainment namin dito sa room na to. Well, challenges siguro during construction was more on budget eh. Kasi patapos na yung pandemic noon. Pero grabe yung mahal ng gasolina. So it affects everything. Yung materials, yung bakal, halos 40% yung tinaas na materials ng time na yun. So that was the challenge. Parang feeling na over budget talaga kami. Pero so far, nalagpasan naman namin. And isa sa mga naging namin, kumbaga before pa nagmahal ng sobra-sobra yung materials, ang ginawa namin, bumili na kami nag-advance na kami ng mga ibang materials habang mura pa. And isa rin, sa challenge talaga pag nagpapagawa kayo, mag-asawa is yung ideas ninyo. Nagbabangga talaga. Ultimo yung saan yung posisyon ng pinto. Pinag-aawayan talaga namin. Pero magandang pinag-uusapan namin mag-asawa yun. And then eventually after a few days, nakaset na kasi yung paglalagay ng pinto. So, nalipat siya ulit sa gilid, which is mas better nga naman. So, na-realize din namin dalawa na okay, mas okay pala sa gilid. Kasi nga, walang space na tatamaan. So, mga ganun mga bagay, siguro yung mga challenges. Pero it's a challenge siya and then you learn from it naman pag challenge siya. The best advice po na maibibigay po namin as yung na-experience talaga namin is to actually do your research talaga. Kasi dapat make sure lang po na alam mo yung mga pros and cons ng bawat materials na ilalagay mo sa bahay mo. Kasi once na naikabit na yan sa bahay mo, parang sobrang hirap na yan baguhin. And kung babaguhin man yan, madodoble or triple talaga sa gastos. If you have thought of creating a house or deciding to build a house with your partner, do it already. So if you have the means, for example, you can take a loan and you have the money to start it, go ahead and start it. Kasi one of the things na sinabi sa akin ng sister ko is kahit na anong gawin mo, tataas at tataas talaga yung presyo ng bilihin. So kung may pera ka na, hindi ka pa nag-start ngayon na mag-ipon ng materyales, then
mas tataas pa yan, mas mapapamahal ka pa next year or kung kailan na plano magpagawa. Faith lang siguro, talaga. And do it as soon as you can. Alright, so that ends our tour. Thank you for watching this video. And sana may natutunan po kayo sa aming story. And malay nyo, kayo na po ang next na ma-feature dito sa OG channel. And once again, thank you for watching. Bye! Bye-bye! Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.